Welcome back. Apologies, medyo yung diwata na palitan namin ng dati. Wrong spelling. Basta may D, okay na. Basta di ang umpisa. So, kasunod na yung diwata later. Yeah. Okay, let's go to our next segment, and this is Spotlight of the Week. Push mo yan, Ryan. Take it away, Ryan. Thank you, Ate Kini. Again, magandang hapon po sa inyong lahat and welcome back to Fiesta Wairarapa Pinoy Radio. So, apologies rin, nagkamali ako. Binanggit ko kasi last week na week 17. Actually, this is week 17. Today is week 17 episode po natin. So, ang Spotlight of the Week po natin ngayon, push mo yan, Ryan, is about Filipino genealogy. But before that, ito ang gimmick namin. Babalik namin yung gimmick namin, yung bugtong ng linggo or riddle of the week. So, ang gagawin namin, gaya ng ginawa ko last week, is tatawag kami ng tao and then, i-attempt namin kung sasagot sila. Okay. So, susubukan po natin random call dito sa contact list ko. Gagawin, tingnan natin kung sasagot ba. Okay. First candidate. Hello. Hello, good afternoon. Is this Edgar Bisperas? Good afternoon po. Yes, this is Edgar Misteras. Okay, magandang hapon, Deputy. Si Ryan Soriano to, live ka sa Fiesta Wairarapa Pinoy Radio. Ay, live na live po. Maraming salamat. Okay. Mr. President. Tumawag kami dahil ikaw ang napili ng co-host. Walang iba kundi yung may bahay mo, walang bias-bias, sumagot, mag-attempt na sumagot ng bugtong for the week or the riddle of the week. So, alam mo ba yung bugtong o kailangan ko pang i-dictate sa'yo? Alam ko yung bugtong, pero anong klaseng, ano yung bugtong nga naman? Sana mahulaan ko. Sige, ganito. So, I will say the riddle in Tagalog and in English. So, unahin ko muna yung Tagalog. Ito yung bugtong for the week. Ako ay may lieg pero walang ulo, may mga bisig pero walang kamay. Ako'y dinaramtam sa init at ginaw, ngunit di ako tao o hayop sa kalawakan. English version. I have a neck but no head. I have arms but no hands. I am dressed in heat and cold, yet I am not human nor beast. It's a thing. Therefore, teka. May mga arms, pero walang kamay. So, it's a thing. Teka. May leeg, walang ulo. So, it's a thing. Is it walis tambo? Walis tambo? Parang ano yata yan. Wala namang kamay ang tambo. Walis ting-ting. Walis ting-ting. Ang daming kamay naman no. Ay, kadaming braso. Dami talaga yung braso. Wala lang sa kamay. Okay. Alright. So, unfortunately, Deputy, hindi po yun ang sagot. So, pero thank you for participating in, sudden, kasi random calling kami ngayon. So, Thank you very much. Yeah. Salamat. So, ito yung opportunity mo for shout out. Baka may gusto kang i-shout out dyan. Yes, shout out po sa mga taga-Ponal Boys natin dyan sa Masterton. Okay. At saka mga Transformer crew dito sa Hayward, dito sa Wellington. Yun po, maraming salamat po for inviting me to participate. Okay, thank you, Deputy. Okay, bye for now. Okay, bye-bye. Bye. Okay, bye-bye. Yun, si Edgar Bisperas po, ang Deputy Chairman ng Wairarapa Filipino Society, ang asawa o husband ng co-host natin na walang iba kundi si Rica Bisperas. So, walang bias po yan, random yan. Anyway, so kung sino ba yung may alam nung bugtong na yon, yung nakikinig ngayon, or nakita nila sa Facebook, actually, pinost ko sa Facebook tinype ko talaga para makita nila yung may sumagot nga May sumagot? Hindi ko alam. Oo. Kaya pag, I can guess kung ano yung answer. May Sumagot nabasa ko
Kaya sabi ko, this look familiar. May sumagot, right? Hindi ko alam na may sumagot. Minsan kasi hindi, siguro nalampasan ko yung notification. Sandali just give me time. Maiksi lang naman yung ano ko eh. Yung sagot ko, mali pala. Mali yung sagot ni Pero sabi mo, Riga. close enough. Ano ba sagot mo? Jacket. Jacket. Close nga. May sumagot ng ano yung Ray eh. Yeah. Anong Ang sagot niya, hindi ko napansin kung sino siya eh. Mm. Ang sagot niya, Jersey. Jersey ang sagot niya. Oo. Yeah, close but not. It's not Jersey. So hanapin ko lang kasi baka may nanalo eh. Yeah. Saan ba yun? So, pareho lang kami, jacket, jersey. Jacket, jersey. Andito. Ay, hindi. Sa personal page ko pala yun. Eka, sadali. Baka sa personal page mo nandiyan. Ang dami ko kasing pinopost. Nag-ring pa siya eh. Yeah. May mga ano-ano pa Baka ako eh. Mga nanalo reels siya, ko eh. Ray. Yun nga eh. Hindi ko napansin eh. Tama yung sagot niya, malay natin. Ito. Andito. Pareho Okay. kayo, Si Leia. Hindi ito Pinoy. Kaibigan kong Maori. Pero sinigot ko sa thank you. Oo. But unfortunately, your answers. Ano yung sagot niya? Jersey din? Jersey yung sagot niya. Siya yung nabasa ko. Tapos Yeah, may yeah. nagsumagot ng quote, yung mga ganun. Ay, Pero ganun. close enough, pero hindi. Hindi pa rin. Hindi Ano pa rin. kaya yun, ha? Akala ninyo madali lang yung bugtong, no? Oo nga eh. Ilang weeks na yan? Mag-aapat na. Wala pang nakasagot. Grabe. Parang ito na yata siguro, pag wala pa rin sumagot by Monday, bibigay ko na Sabihin yung mo na. sagot. Yeah. Kasi wala talagang makasagot eh. Okay. So, sa Spotlight of the Week, feature po natin is Filipino genealogy or tracing our roots and values passed down through generations. Ito. Family ancestry is a rich mosaic shape of waves of migration, colonization, and cultural exchange. More than just a lineage of bloodlines, Filipino genealogy is a legacy of values, deeply rooted principles that continue to shape Filipino identity and everyday life. Austronesian Foundation. Yan yung pinakauna natin, Austronesians. So meaning may halo talaga tayong Pasifika. Kingship in community. The earliest known ancestors of Filipinos were Austronesian-speaking people who arrived from Taiwan about 4,000 years ago. They brought to us seafaring skills in agriculture, but a strong emphasis on bayanihan, a sense of communal unity and cooperation. These early settlers valued close family ties, extended kingship, and mutual support, which still form the core of Filipino social life today. Next naman na influence is Chinese influence. Hard work in entrepreneurship. So dito natin nakuha yung pagka-business-minded natin. Between the 10th and 15th century, Chinese traders, primarily from Fujian province, settled in the Philippines. Many Filipinos today carry Chinese ancestry, especially in urban centers like Manila and Cebu. From this heritage came the value of sipag and tiyaga, or diligence and perseverance, along with a deep entrepreneurial spirit. Chinese Filipino communities played key roles in commerce and trade, and their emphasis on education and family-run businesses have left a lasting mark. So, katulad ni Henry C. as an example, who owns SM. Yeah. Si Henry C. ang mayari nun, yung chick yun. Okay, yung Ayala kasi, sa apelyido pa lang, Ayala. Yung Spanish yun. Okay, next wave of roots is the Indian and Arab traders. This is spirituality and wisdom. Less known but equally significant are the Indian and Arab influences from centuries of trade. Indian cultural exchanges introduced aspect of language and spirituality, while Arab traders brought Islam to southern regions like Mindanao. These ancestries enriched Filipino values with pananampalataya or faith, respect for wisdom passed through oral tradition, and the deep sense of pakikisama or harmony in relationships. So, meron din pala tayong Indian and Arab traders influence. Kaya pala meron tayong doon sa Cebu at saka sa Davao, may mga, yung tinatawag natin dayang-dayang, yung mga 5-6. Yung mga ganun, Okay, kaya pala meron pala tayong history niyan. Okay. The next one, which is quite influential, is the Spanish heritage, where faith, resilience, and hospitality came about.
300 years of Spanish colonization left a profound legacy in Filipino identity. Catholicism, which remains the predominant religion, instilled pananampalataya or faith as a pillar of life. The Spanish era also introduced the values of pagpapakatao or human dignity, resilience in hardship, and unique Filipino hospitality that treats guests as part of the family. So dito natin nakuha yung kapwa. However, colonization also imposed surnames and restructured identities, often disconnecting the people from indigenous roots. Yet Filipinos adapted, preserving native values beneath Hispanic forms. So sila talaga yon. I read, I was curious about this one and read a research-based article within the context of this one na kaya pala nawala yung mga apelyedong Pilipino dahil nga pinalitan ng mga surname na Spanish surname. Kaya not necessarily na kung may Spanish surname ka, May lahi ka. yeah, may lahi ka, no, not necessarily. Like Ryan is Soriano. Yeah. Pero ako wala akong apelyido na yung apelyido ko Spanish, pero wala akong Spanish lineage talaga. Yeah. May Chinese ako. Pero wala talaga akong Spanish lineage. Yung Moray. Wala, Pilipino 'yan. Same. Pilipino 'yan. Ako meron yung lolo ko Castillo. Kastila. So, matangkad siya tsaka meron siyang maganda yung nose niya. Kaya nga marami talaga ang pretty common apelyido na mga Filipino with Spanish surname. Cruz, katulad ni Ferdy. Santos, katulad nila Diana. Ayan, mga common masyado ba? Ano pa nga ang iba na popular din na Santos, Cruz, Gonzales. De la Cruz. De la Cruz. Ang Gonzales, kasi ang alam ko, ang Cruz at saka De la Cruz, cross and the cross kung i-translate mo sa English. Yung Santos, saint. So, ano talaga ba? Parang embedded sa Catholicism, yung mga apelyido. May mga Gonzaga. Pero yan siguro halong Mexican na yan, hindi talaga Spanish. Ewan ko kung ganun. Pero nadala natin yung faith, dan dun yung close family ties at saka kapwa natin na value. Next is the American era or freedom and education. So dito natin napamana o namana natin yung importance ng education. It's the American, not the Hispanics. Under the American rule in the early 20th century, the Philippines saw a new system of governance, public health, and education. From this period emerged the value of kalayaan or freedom and the strong emphasis on education as a path to social mobility. The English language became widespread, broadening opportunities for communication, migration, and global integration, especially for overseas Filipino workers. So, nagamit talaga natin yung American English natin, you know? Talagang gamit na gamit. Yeah. American blood. Ano nga yung kanta ng Apo Hiking Society? It is in our bloodstream, American blood. So that's why it's good actually, maraming call centers sa atin. Dahil madaling matuto dahil we already have English. So dahil like mga virtual assistants, mga Pinoy. Katulad nila exactly. yung bunso ninyo. Si AC, si Ninya. Si Ninya. Virtual assistant yan, virtual assistant yan. So, dollars yun, pero low dollars. Hindi mataas na dollars, low dollars. But they're earning well. They do compared to Philippine peso, of course. And then you spend that in the Philippines. It is a big money. So, and they're just working from home. Yeah. So nagsasweldo sila higher than your average Filipino minimum wage. Yes, that's right. Yun lang yung kagandahan nun. And then they can actually work anywhere. Nomad kasi yung mga ganun virtual assistant. Kahit saan si Ninya, she's always working. Yeah, she can work. Kahit yung andito nga yun siya, nagtatrabaho. She's also working. Kaya nga ni-approve ng Immigration New Zealand yung digital nomad visa na pwede ka talaga mag-work dito. Okay. I-kink out na lang kung paano ka magbayad ng tax. Exactly. Okay, and then of course the last bit, that's the last part, ng American era of freedom of education. But the tapestry of values, contemporary Filipino identity, today these varied ancestries live on not just in DNA but in daily lives of Filipinos. Family remains central, education is a priority, faith guides many, and resilience in the face of challenges continues to define the national character. Even abroad,
Filipinos carry these inherited values, keeping traditions alive across oceans. In tracing Filipino genealogy, we rediscover not only where we come from, but the deeply rooted values that have carried generations forward. These values of community, perseverance, faith, dignity, and freedom are the true inheritance of the Filipino people. So, yun yung ano ko ngayon, spotlight ko. Yung ugali namin mga Pinoy, hindi kami basta-basta. Right. So, ano lang, personal shoutout lang ako. And, you know, I'm extending, ito, medyo sad news. I'm extending, our in behalf of the Filipino community in the Wairarapa, we're extending our deepest sympathies for the passing of Ate Aldi Jocelyn, you know, sister po ni Ate Charito Bennett of Masterton. Isa Aldi Aguilar Jocelyn. Yeah, Aldi Yeah. Aguilar Jocelyn. Aguilar Nag-post na Jocelyn. yata ako ng record. I saw that. I actually saw her at the hospital. Did So you? it was the same time na. Na andun sila yun. Andun Yeah, sila yun. andun Oh, sila okay. yun. Yeah, so condolence sa Ate Chat and the rest of the family as well. So when we get you know, other Filipinos will get the chance to see you, then they can extend their sympathies as well. Yeah. Right. So yung ano ko naman, yung Autumn Sports League balik na po nung Saturday. Oh, so yung badminton nag-semis na. So pasok na, finals na. Ito magandang laban ito, yung ano. And then yung bowling katatapos lang kahapon. Unfortunately, na-default yung team. Kaya, Kasi may nakalimot. Pumunta ng lower hat. Hulaan mo kung sino ka. Natalo tuloy tayo. kaya nga Hindi nagpaalam. Hindi, nakalimutan daw niya. Nakalimutan niya. Nakalimutan daw niya. Yung isa absent talaga yon kasi hindi available kasi nagtatrabaho outside the region. Pero yung isa, para mabuo kami, hindi sumipot. Tapos yung isa, exception man yun kasi si Ate Chat kasi yun. So, hindi siya pwede talaga. So, very valid yung excuse. Si Dayan ba nagpunta? Ay, hindi naman naglalaro yun. Oh. So, may nag-champion na sa bowling. So, congratulations to the black team. Kasi sila yung pinaka-consistent na full attendance talaga sa 3 araw na laro. Tama. So, which is, baka next time, gawin na lang nating 1-day league. Kasi, hindi sumisipot eh. Oo, Sa that's unang a good araw lang idea. nabubuo eh. That's a good idea. Yeah. One-day league. Yeah. I think so. Pero, and then yesterday, last Saturday din, natapos na yung elimination round ng basketball. So, next Saturday, exciting na kasi semifinals na ng both main events ng volleyball at saka ng basketball. May mga exhibition games din tayong nakalaan from outside regions who's going to entertain us. So, maganda yung collaboration plans nila, nila Boyet at saka nila Paula. So, shout out doon sa dalawang sports coordinator, si Paula at saka si Boyet. What time does it start on Saturday? 1. 1. Tapos matatapos yan bandang 8 na ng gabi. Yeah. Minsan kasi may gap sa gitna eh. So 1 till 3, tapos 4. Remember mo na. So sabi ko nga ang hirap nito sa bayaran pero okay naman. Basta may gap, alam naman ng school. So, binabayaran ba natin yung gap? Hindi, no? Hindi. Ay, that's good. Yun yung arrangement namin, pero magbabago na yung rates next year. Oh. Unfortunately, kasi napag-usapan na pinayagan lang tayo this year, pero babago na yung rates next year. Yes. Kasi dami na natin mga facilities ginagamit eh. So, you mean tataas na? Tataas na unfortunately. So isasama natin yun sa budget next year. Anyway. So yun, yung naman, yung isa pang programa, yung English, Everyday English, Oh, what happened? wala namang sumipot. So, I think I'm going to can that program. So, unfortunately, because we only managed to do 2 sessions over the course of 3 months, so probably we'll reset it again once everything sort of settles down. Siguro, titirahin ko na yan pag, yung, siguro bandang September, October, papatakbuhin ko uli. Pero this time, kukuha na ako ng volunteer kasi hindi na ako available eh. Kukuha ako ng volunteer para magturo talaga. And then at the same time, i-infuse na yung IELTS. Kasi marami na masyadong eligible na eh. Tapos yung may mga planong mag-aral, kailangan talaga mag-IELTS. So, yun lang po sa akin. And personal shout out ko lang po to my loving wife,
Michi, may sakit siya ngayon eh. Uy. So get well soon, Get well Mitch. soon, Mitch. At hopefully maka-recover ka na, at saka yung pressure Siguro ng na school, stress sa study. sa study yun nga eh. Yan ang nangyari yata. Pero hindi, kaya mo yan, Han. Kaya mo yan. Mitch, kaya mo yan. Yeah. Okay, so yan lang po sa akin. Balik sa iyo, Ate Kin. Okay, maraming salamat, Ryan. I was